Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Levi. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Oy Levi, huwag mo nga akong ganyan na mukha mo. Alam mo naman na hindi ako makakabayag na dumito ka pa sa atin. Kaliwat kanan ng krimen. Maraming kaso ng pagdanakaw. At malakas ang impluwensya ng maling gawain. Meron ka pang mga barkada na walang mapipili. Lahat mga barumbado. Sa bahay ng lolo sa fronyo mo, sigurado kung mapapabuti ka. Tahimik doon at malayo sa anumang kasamaan. Wika ni Tatay Carlito sa anak na si Levi. Kasalukuyan silang naghihintay ng bus sa sakayan. Ihahatid ang binata sa tahanan ng ninunong si Lolo Safronio, ang tatay ng ama ni Tatay Carlito. Sa madaling salita, ito ang lolo niya sa tuhod. Gumugol ng ilang oras ang biyahe ngunit umabot naman sa lugar bago lumubog ang araw. Sinalubong sila ng isang matanda na hindi malaman ni Levi kung taong grasa ba ito o isang ermitanyo. Mahaba ang kasuotan, pati na ang buhok at balbas. Mga mata at ilong na lamang ang makikita. Madungis at medyo nangangamoy. O Lolo Safronio, kumusta po? Matagal na noong huli akong dumalaw. Kalbo ba kayo noon? Pero ngayon pwede nang ikumot yung buhok nyo sa sobrang haba. Wika ni Tatay Carlito, sabay manos sa matanda. Pareho silang natawa sa birong sinabi. Buhay pa naman. Ito na ba ang anak mo? Malaki na nga. Tamang-tama dahil kinakailangan ko ng katulong sa aking mga gawain. Tayo na sa bahay dahil malapit ng gumabi. Delikado maabutan ng dilim sa labas. Maraming mga bagay na mahirap ipaliwanag. Wika ni Lolo Safronio. Hindi maiwasang kilabutan ni Levi dahil kung pagbabasehan ang paligid, talagang nakakatakot ang makakapal na kagubatan. Madidinig pa ang ingay ng mga hayop. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, narating nila ang tahanan ng matanda na nasa pagitan ng mga bundok. May iilang bahay sa paligid. Malayo ang distansya at mas madami pa ang naglalakihang kahoy sa lugar. Maayos naman ang tirahan ngunit makalat sa loob. Kahit saang direksyon mapatingin, puro dahon ng iba't ibang halaman ang makikita. Ang tanging maaliwalas na bahagi ay ang altar kung saan nakalagay ang poon ng itim na anito. Sa oras ng hapunan, hindi maintindihan ni Levi ang pagkain. Maayos tignan subalit walang lasa. Pati ang kanin ay merong maliliit na bato. Tinignan niya si Tatay Carlito. Sarap na sarap naman ito sa kinakain. Gayon din si Lolo Safronio. Napailing na lamang ang binata. Nagpaalam at saka lumabas para mag-aliw. Sa pagtambay naman sa bakuran, kinilabutan ng may biglaang dumaan. Sa sobrang bilis, hindi napansin kung ano yun. Nagulat na lamang nang makitang duguan na ang braso. Merong 3 linya ng sugat. Bakas ng kalmot. Dali-dali niyang tinignan ng paligid. Ngunit wala namang makita na kung sino. Sa takot na malaman na mga kasama, itinago niya ito. Pumasok na lamang ng tahanan na parang walang nangyari. Subalit hindi nakatulog dahil sa kirot at hapde. Kinabukasan, tinanghali na ng gising. Hindi makabangon sa higaan.
iniinda ang natamong sugat. Nagpuyat ba yung batang ito para hindi magising na maaga? Wala namang pwedeng pagkaabalahan dito ah. Ay nako, naninibago yata siya sa paligid eh. Lolo Sopronio, ipapaubaya ko na sa iyo si Leve. Balitaan niyo na lamang ako pagbalik ah. Naway maturuan niyo ng kabutihan ng anak ko. Lalakad na po ako. Wika ni Tatay Carlito. Pagkatapos namang magpaalam ng ama, nagmamadaling nagpunta sa likod bahay si Lolo Sopronio. Maingat na binuksan ang bintana sa kwarto ni Levi. Doon dumaan para makapasok. Nakita niya ang binata na nanghihina. Namumutla at iniinda ang sugatang braso. Gising ito, ngunit hindi maimulat ang mga mata. Kagad na lamang ding inagapan ang sugat na ilang sandali pa. Dahan-dahang umayos ang kalagayan. Napabuntong hininga ang matanda matapos itong gamutin. Kaya pala bigla kong nakaramdam ng kakaiba kagabi. Hindi ko napagtuunan ng pansin dahil ilang segundo lang naman yon. Dagdag pa na naaaliw ako sa kwentuhan kasama yung tatay mo. Ikaw namang bata ka. Bakit hindi ka nagsabi na meron kang sugat? Isinara mo pang mabuti yung pinto mo. Hindi tuloy ako makadaan. Kinakailangan ko pang hintayin na mag-umaga para makapasok. Pero dyan pa rin ako dumaan sa bintana. Kung nagsabi ka sana sa akin, hindi ka na sana nagdurusa sa ganyang kalagayan. Ngayon, kumusta pala yung pakiramdam mo? Matindi pa ba yung kirot? Tanong ni Lolo Sopronio. Dahan-dahang bumangon si Levi. Tinignan niya ang sugatang braso na merong nakalagay na halamang ugat at iilang dahon. Medyo nangangamoy ngunit dahil pinapabuti ang kalagayan. Hindi na lamang nagreklamo sa matanda. Siya nga po pala lolo. Ano pong nangyari kagabi? Nakaupo lang naman po ako sa bakuran tapos may biglang dumaan eh. Hindi ko nakita kasi mabilis. Ang namalayan ko na lang, itong sugat ko. Ano po ba yun? Tanong ni Levi. Iniiwas ni Lolo Sopronio ang tingin. Kasabay ng malalim na buntong hininga. Pinakiramdaman muna si Levi kung ano ang posibleng magiging reaksyon kapag sinabi ang nilalang na dumali rito kagabi. Nang makatsyempo, diretsahan niya itong sinagot. Isa yung aswang, Levi. Hindi ko alam kung naniniwala ka ba sa ganitong nilalang. Basta dapat mong malaman sa lugar na ito. Maraming naglipa ng kababalaghan. Gawa ng nasabing halimaw. Siguro naman minsan ang binanggit ng tatay mo ang tungkol dito ano? Tanong ni Lolo Sopronio. Aswang? Totoo po ba yun? Kung ganun, magiging aswang din po ba ako katulad nila lolo? Ayoko po maging ganun. Tugon ni Levi. Kinakabahan ito sa mangyayari sa sarili. Natawa si Lolo Sopronio sa kanyang reaksyon. Hindi inaasahan na ito ang sasabihin ng apo sa tuhod. Dahil kadalasan sa mga dayong nakakasalamuha, taliwas ang paniniwala. Hindi naman. Masyado nang malayo yung inabot mo. Ang totoo, napadaan lamang yung aswang na yon. Nakita ka kaya sinubukang biktimahin. Pero dahil malakas ang bisa ng aking tangad, hindi na tinuloy ang binabalak sa'yo. Pasalamat ka na lang na yan lang yung inabot mo. Ang tsuhin mo dati, mas malala pa yung sinapit. Halika, lagyan muna natin ng lana para mas mapabilis ang paggaling ng sugat. Huwag mo rin masyadong isipin yung nilalang dahil sa oras na makita ko yon, ibabaon natin sa hukay. Huling wika ni Lolo Sopronio. Nakahinga ng maluwag si Levi sa sinabi nito.
Hinayaan niya ang matanda na gamutin ang mga sugat. Hindi muna pinabangon at pinagpahinga buong maghapon. Pagsapit muli ng gabi, tumulong na sa mga gawaing kusina si Levi. Dahil bumuti na ang kalagayan, sinadya din ito ng binata para maging maayos ang hapunan. Siya na lamang ang nagluto. Aba, wala akong ideya. Maalam ka pala sa kusina. Nagmana ka nga sa nanay mo. Dahil saan ka namin, hindi kami marunong magluto. Ito pa lamang din ang unang beses na nakakain ako ng maayos na pagkain. Malasa at nakakatakap. Bukas ha, ikaw pa rin ang magluluto. Ayos lang ba sa'yo? Opo, ako na ang bahala sa pagluluto magmula ngayon. Siya po pala, Lolo. Nasubukan niyo na po bang maligo at mag-ayos? Huwag niyo po sanang mamasamain ha. Pero mas masarap sa pakiramdam ko nakaligo at nakaayos. At mas magmumukha kayong tao. Wika ni Levi. Biglang natahimik ang matanda sa sinabi niya. Napatitig ito sabay hinto sa pagkain. Samantalang kinakabahan naman si Levi. Oo naman. Hindi ko na nga rin matandaan kung kailan ako huling naligo at nakapagpagupit. Pasensya ka na kung naabutan mo kung ganito ang itsura. Hayaan mo. Bukas na bukas mag-aayos ako. Wika ni Lolo Safronio. Napangiti naman si Levi. Inakala pang magagalit ito sa ginawang pagpuna. Kinabukasan, naging masaya ang mga ganap. Si Levi mismo ang nagupit at nag-ayos sa matanda. Hindi makapaniwala si Lolo Safronio sa angking husay ng binata. Aba, talaga namang palang nakakabilib itong apo ko. Levi, hindi ko talaga inaasahan na magkakaapo ko ng batang maalam sa iba't ibang gawain. Magaling na sa kusina. Tapos dito naman sa paggugupit. Pwede na tayong magtayo ng pagupitan. Para kahit papano may pagkakitaan. Siya nga pala. Kung ayos lang sa'yo, baka interesado kang matuto sa gawain ko. Sa ipinamalas mong ito basta sabi kong pwede kang sumunod sa akin. Wika ni Lolo Safronio. Kunot ang noong nakatingin si Levi sa matanda. Hindi niya alam kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. Lolo, ano naman po yung ginagawa ninyo? Ano po ba yung susundan ko? Tanong ni Levi. Naguguluhan ito sa sinasabi ng matanda. Simple lang naman, Levi. Hindi kailangang kabahan dahil sa paggamit pa lamang ng patalim. Bahusay ka na. Ang paraan ng paghawak mo ng gunting habang ginugupitan ako, pwede nang makapatay ng buhay. Batalas din ang paningin mo na siyang isa sa pinaka-importanteng bagay. Apo, ang tungkulin ko bilang manunugis ng aswang, ang nais kong ipamana sa iyo. Nasa sayo kung papayag ka. Kasi kung oo, sisimulan na natin ngayon. Pagpapaliwanag ni Lolo Safronio. Tuwang-tuwa pa ito habang nagsasalita. Natahimik si Levi. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Dahil sa totoo lang, kinakabahan ito matapos madinig ang sinabing manunugis ng aswang. Minsan nang binanggit ni Tatay Carlito ang tungkol dito. Noong sandaling nadinig ang kwento, hindi niya maiwasang kilabutan. Lolo, ayaw ko po. Parang ikamamatay ko po yata yan Alam ko naman po na marami kayong alam sa ganyang bagay. At minsan na rin ikunento ni tatay na may pinuksa na kayong aswang dati kaya lang.
Kaya lang kung hihilingin yung sumunod ako sa nasimulan mo, ayoko po talaga. Pasensya na. Wika ni Levi. Nang mga sandaling ito, tila naliwanagan siya sa dahilan kung bakit biglaan ang pasya ng ama na dalhin sa probinsya ni Lolo Safronio. Sa pagkakaintindi, hindi totoong gusto siyang ilayo sa masamang impluensya, kundi para sanayin sa tungkuling nasa hinagap. Hindi niya nais na subukan. Nakaramdam din ng bahagyang galit sa pagsisinungaling ni Tatay Carlito. Pasensya ka na po. Nabigla yata kita. Pero wag mong isipin na nagsisinungaling sa'yo ang tatay mo. Wala sa usapan naming gawin kang kagaya ko. Buhay mo yan. Kaya nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Ang sakin lang baka gusto mo lang subukan. Pagpapaliwanag ni Lolo Safronio. Ganun po ba? Pasensya na rin kung iba yung pagkakaintindi ko, Lolo. Wala po talaga sa isip ko yung ganitong bagay. Ayos na nga po. Hindi mo namang kailangang magpaliwanag Siya nga pala, suotin mo ito. Proteksyon yan para hindi malapitan ng masasamang loob. Pabaya lalakad ako para maghanap ng halamang gamot. Dito lang naman sa gubat. Hindi ka naman siguro matatakot kung may iwan sa bahay mag-isa, no? Hindi naman po, Lolo. Gawaing bahay na lang din po yung atupagin ko. Para kahit papano, may maitulong naman sa inyo. Wika ni Levi. Makalipas ang ilang sandali, mag-isa na lamang ang binata sa tahanan. Tinitigan niya ang kwintas na bigay ni Lolo Safronio. Isa itong maliit na imahe ng anito. Kulay itim, kagaya ng nasa altar. Marami na itong nakitang ganito. Dahil meron din ang ina. Ngunit ang kaibahan lamang, ang laki at kulay. Kibit balikat niya itong isinuot at saka nagpatuloy sa gawain. Hindi nagtagal. May napansin si Levi. Sa likod na malaking puno ay merong nakadungaw na ulo. Isang bata ang nakatitig sa kanya. Hinayaan lang nung una ngunit nang tumagal, dilapitan para kausapin. O bata, may kailangan ka ba? Kanina pa kita napapansin Naligaw ka siguro May kasama ka bang pumunta rito sa gubat? Tanong ni Levi. Ngunit umiling lamang ang bata. Lumabas ito mula sa pagkakatago. Tahimik na nakatingala sa kanya. Kahit na ganun, merong distansya sa pagitan. Hindi rin tinanggap ang inabot na kamay ng nagpakilala na si Levi, na parang ayaw itong hawakan. Ngunit dahil sa awa, dinala niya ito sa tahanan. Sakto namang tanghalian kaya inaya sa hapag. Ngunit habang nagsasandok ay napansing nagsalin ang bata ng tubig sa baso. Ngunit hindi niya maintindihan ang ginawa nitong pagdura. Hinayaan na muna at nagkunwaring walang nakita. Pagkabalik sa mesa, inabot ng bata ang tubig sa kanya. Napatitig na lamang siya rito. Dahil sa pagtataka, tumayo si Levi at lumabas. Kinikilabutan ito dahil habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam. Nag-iiba na din ang presensya ng bata. Parang hindi na tao ang kasama. Ilang sandali pa nabuhayan ng loob nang makitang paparating si Lolo Safronio. Tumatakbo pa ang matanda na tila nagmamadali. Nasaan yon? Lintik kang aswang ka. Ang lakas ng loob mong pumasok sa aking tahanan.
Wika ni Lolo Safronio. Nagmamadali itong pumasok habang nakahanda ang bitbit na patalim. Ngunit walang sino man ang naabutan sa loob. Kahit sa ang sulok ay walang nahanap. Lolo, may nakita po akong bata doon sa kakawian. Naawa po ko kasi mag-isa lang siya. Mukha namang pong mabait nung una. Pero habang tumatagal, parang hindi na po siya tao May ginawa rin po siya sa tubig ko, Lolo. Nagsalin siya sa baso. Tapos, dinuraan niya sabay bigay sa akin. Nakita ko kaya hindi ko ininom Paano niyo po pala nalaman na merong ibang tao sa bahay? Wika ni Levi. Dahil yan sa binigay na senyales ng tangan. Dalawa ito. Isa sa iyo. Isa naman sa akin. Konektado kaya magkaiba man ang lokasyon. Nararamdaman pa rin ang panganib sa paligid. Sayang lang dahil nakawala yung nilalang. Bata ka mo. Ang aga-aga namang naghanap ng biktima. Tirik pa ang araw Aswang yun na po. Mabuti naman at hindi ka nasaktan. Tugon ni Lolo Safronio. Nagmamadali itong lumabas para masuri ang paligid. Samantala, si Levi sa kabilang banda. Napatitig ito sa kwintas. Hindi akalain na ang simpleng imahe ng anito ay merong pambihirang kakayahan. Kinilabutan din ito na mapagtantong aswang ang batang pinatuloy. Ilang sandali pa, sumunod ito kay Lolo Safronio. Nagmasid sila sa paligid. May iilang bakas na nahanap ang matanda ngunit walang matagpo ang aswang. Levi, sa tingin mo, ilang taon na ang batang yon? Ano ang itsura? May ideya ko kung sino pero hindi sigurado. Merong kasing pasaway na paslit dito. Paulit-ulit na nagpapakita. At kung minsan pa ginugulo ako. Wika ni Lolo Safronio. Ano po, Lolo Mga 7 taong gulang sa tingin ko. Yung tangkad hanggang sa tiyan ko. Patpatin yung itsura. Tapos medyo mahaba yung buhok. Madungis nga din Wika ni Levi. Sinasabi ko na nga ba? Siya yun. Matagal na rin noong huling nagparamdam ang batang yan. Hindi ko lang alam na babalik ngayon. Akala ko pa nga nasa way na sa engkwentro ni na paring Romulo. Buhay pa pala. Kung hindi ako nagkakamali, ang umatake sa iyo noong gabi, siya rin. Ay nako, pasaway talaga yung aswang na yan Sino po ba yun, Lolo? Bakit parang may galit kayo? Halata po kasi sa tono ng pananalita nyo Tanong ni Levi. Bumuntong hininga muna ang matanda. Sinariwa sa kanyang isipan ang nangyaring engkwentro. Maraming taon na ang nakalipas. May kinalaman ito sa pamilya ng bata. Ilang beses ko nang nakaharapang angka ng batang yan. Lahat naman nagawang puksain. Nitong huli, yung tatay niya ang nakalabang ko. Naroon siya ng mga sandaling yon at nakita ang buong kaganapan. Inosenteng nakatingin sa amin. Walang reaksyon. Hindi ko maramdaman yung kasamaan sa presensya ng bata kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagpapakita sa akin. Nakatitig lang naman sa kalayuan. Pero habang tumatagal, lumalabas yung pagkaaswang. Ilang beses na akong inatake pero hindi mahuli dahil sobrang bilis na mawala. Hindi ko alam kung pinaglahi ba yun sa bula o ano. Pagpapaliwanag ni Lolo Safronio. Tahimik lamang na nakikinig si Levi.
Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang matanda. Sa kalagitnaan, napansin niya muli ang bata sa hindi kalayuan. Nakatago pa rin sa puno ng kahoy. Nakadungaw ang ulo. Itinuro niya ito at alisto naman si Lolo Safronio. Nagmamadaling pinuntahan. Subalit mabilis nakalayo ang bata. Nagkahabulan pa hanggang sa mahuli. Ikaw na naman. Nagkita tayo muli. Gusto mo yatang sumunod sa iyong angkan doon sa libingan, ano? Ilang beses na kitang pinalampas. Pero baka ngayon, hindi na ako makapagtimpe. Wika ni Lolo Safronio. Masamang tumitig sa kanya ang bata. Makalipas ang ilang sandali, sumugod ito. Kinagat sa kamay ang matanda ngunit madali namang humiwalay nang maramdaman ang bisa ng tangan niya. Hoy, bata! Aba, wala kang respeto sa nakakatanda. Halika nga nang... Hindi na ituloy ni Levi ang sasabihin nang siya naman ang itinulak nito. Tumakbo ang bata na kaagad hinabol ni Lolo Safronio. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi inaasahang merong ibang kasama. Pagkarating sa masukal na bahagi, merong nakaabang na mababangis na asong aswang. Leve, mas mabuti pa siguro kung mauna ka na sa pag-uwi. May magaganap na laban. Nagdala ng alipores itong batang ito. Hindi ko alam na marami pala siyang mga alaga. Wika ni Lolo Safronio. Walang magawa si Levi na mga sandaling yun. Sumunod naman ito at nagmamadaling umuwi. Kaagad namang nagsimula ang sagupaan nang sumugod ang dalawang aso. Mabuti na lamang at nakasukbit pa sa tagiliran ng matanda ang patalim. Kaya't merong nagamit na panlaban. Mabilis kumilos ang mga ito. Ilang beses siyang natumba matapos matamaan ng mga pag-atake. Dahil sa pagkalingat, hindi napansin ang pagkawala ng bata. Tanging ang mga aso na lamang ang nasa paligid. Nagpatuloy ang laban hanggang sa isa-isang bumulagta ang mga ito. Nagmamadaling umuwi ng tahanan si Lolo Safronio sa takot na baka sinundan ng bata si Levi. Laking pasasalamat naman ito nang makitang maayos ang kalagayan ng binata. Diyos ko, akala ko na paano ka na. Mabuti naman at walang masamang nangyari. Hindi mo ba nakita yung bata? Hindi ka ba nasundan? Habang kinakalaban ko yung mga aso ay bigla siyang nawala. Wika ni Lolo Safronio. Ang totoo, Lolo, sinundan niya po ako eh. Pero nung ipinakita ko po itong kwintas, bigla po siyang tumakbo palayo. Natakot yata sa itim na anito eh. Tugon ni Levi. Ganun ba? Mabuti naman. Aba dapat lang na matakot siya. Pero hula ko sa batang yon. Naghihiganti yon para sa kanyang angkan. Kung sa bagay, hindi ako magtataka kung ganyan. Ilan na sa mga kaangkan niya ang aking napatay. Inaasahan ko na rin ito. Ang baling akala ko, kasama siya sa tinugis nila paring Romulo dati kaya kampante ako. Eh kung alam ko lang sana eh. Wika ni Lolo Safronio. Napailing na lamang ang matanda. Sa muling pagsapit ng gabi, muling sumalakay ang bata. Kasalukuyan pang nagdarasal si Lolo Safronio nang dumating ito. Ngunit hindi naging hadlang dahil ang bisa ng dasal ay dahan-dahang sumisira sa bait ng nilalang. Nagmamadali itong lumayo bago matuluyan. O ano? Kaya pa ba? Natakasan mo ko kanina. Pero ngayon hindi na. Sakto rin ang paglitaw mo. Nagdarasal ako.
Dininig na ng langit at saka tumama sa iyo ang epekto. Bata, huwag mo kong angasan dahil hanggang dito ka na lamang. Wika ni Lolo Safronio. Nilapitan niya ang umaangil na aswang. Saka sinabuyan ng pangontra. Hindi ito nakailag. Iniinda pa ang epekto ng dasal. Sinamantala ni Lolo Safronio ang pagkakataon na parusahan ang batang nilalang. Nagpupumiglas ito sa kabila ng panghihina. Tinatangkapang mangagat. Sinubukan pang iyang gawin si Lolo Safronio sa pamamagitan ng laway. Ngunit naging maingat ang matanda. Itinali niya ang aswang sa puno gamit ang lubid na may orasyon. Hindi naman ito matigil sa kakasigaw. Lolo, sigurado po ba kayo sa gagawin niyo? Bata lang po yan. Hindi po ba kayo naaawa? Bigla ang wika ng apo. Napatitig si Lolo Safronio sa binata. Tumingin din sa nakataling aswang. Ang mga munting galaw nito ay tila may pinapahiwatig. Pinagtuunan niya ng pansin. Napagtantong sinusubukang lasunin ang isipan ni Levi. Kaya muling sinabuyan ng pangontra ang aswang para maputol ang kung anong pamamaraan nito. Levi, huwag kang makikinig sa boses niya. Hindi yan simpleng bata. Isa yang aswang. Gumising ka at huwag kang magpapalinlang. Wika ni Lolo Safronio. Ngunit tumalab lamang ang paraang yun sa loob ng ilang sandali. Unti-unting nagbabago ang kilos ni Levi na para bang nais nitong pakawalan ang nilalang at nagpupumilit na isa lamang itong bata. Dali-daling binali ni Lolo Safronio ang panlilinlang hanggang sa tuluyang nagising. Nagtataka pa ang binata nang mabalik sa ulirat. Apo, mas mabuti pa siguro na pumasok ka na lamang at pakiusap lang. Suotin mo ang kwintas na ibinigay ko sa'yo. Pinala mo na naman eh. Pumasok ka na. Ako nang bahala sa nilalang na ito. Utos ni Lolo Safronio. Nang ito na lamang at ang batang aswang ang magkaharap, itinuloy na ng matanda ang pagpuksang binabalak. Sa ngalan ng poong nagbigay sa akin ng kakayahang puksain ang kagaya mong halimaw, mabulok ka sana sa impyerno. Pati ang kaluluwa mo ay masunog. Ikamusta mo na lang din ako sa mga angkan mong nauna roon. Pakisabi, ako pa rin ang manunuges na naghatid sa iyo sa hukay mo. Magsiksikan kayong lahat sa impyerno. Wika ni Lolo Safronio. Hindi na pinatagal pa na matanda ang gagawin. Pagkatapos na maiksing orasyon, tinaga ng matanda ang leeg ng aswang. Nakuha pa nitong magpumiglas, subalit wala nang nagawa. Dahan-dahan itong nalagutan ng hininga. Napatanda na lamang siya ng krus habang nakatingin sa nilalang na wala ng buhay. Sa paglipas ng mga araw, iginugol ni Lolo Safronio ang oras sa pagdarasal sa harapan ng altar. Na mga sandaling yun, lumuhod na din si Levi. Tahimik na nananalangin. Pagkatapos ng gabing yon, hindi pa nila napag-usapan ang nangyari. Bigla ang natahimik ang matanda. Umaaktong walang nangyari at sa poon na lamang halos nakikipag-usap. Oh, akala ko hindi ka mahilig manalangin, Levi. Ngayon pa lang kasi kita nakitang lumuhod dito. Napilitan ka na bang sumunod sa akin? Dahil ito na lamang ang ginagawa ko sa nakalipas na mga araw. Tanong ni Lolo Safronio nang makitang nakaluhod si Levi sa kanyang likuran.
Hindi napansin ang paglapit ng binata. Lolo, bakit nga po ba pagdarasal na lamang yung ginawa nyo pagkatapos nung nangyari noong gabi? Balik na tanong ng binata. Huminga ng malalim ang matanda at hindi nagtagal. Sinagot din ang katanungan ng binata. Nasanay lang ako, Apo, na naglalaan ng ilang araw para magdasal sa tuwing merong aswang na napupuksa. Ito kasing itim na anito ang pinaguhugutan ko ng lakas para kalabanin ang mga yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko magagawa ang mga bagay na posible. Salaysay ni Lolo Safronio. Matanong ko din po, Lolo, ano po bang pinagkaiba ng mga anito sa tahanan mo sa mga anitong nasa bahay namin? Kasi dati, nakikita ko din si nanay. Nagdarasal sa harapan ng isang anito noong nabubuhay pa siya. Pero parang ibang-iba itong sa inyo eh. Wika ni Levi. Levi, sagrado ang anito at ang palawit sa mga kwintas. May bisa ng agimat na siyang gumagawa ng paraan para matulungan ng isang taong manunugis. Natalunin ang kasamaan ng mga nilalang. Alam mo, mahabang kwento kung iisa-isahin ko pa. Mas mabuting mag-impake ka na lang ng iilang gamit dahil dadayo tayo ng Cebu sa nalalapit na pista doon. Ginagawa ko ito taon-taon para kahit papano makapagliwaliw at makakita naman ng ibang tao. Wika ni Lolo Safronio. Pagkatapos ng araw na yun, dahang-dahang nabuhay ang interes ni Levi sa gawain ng lolo. Sa tuwing magpapakain ng dasal sa mga kwintas, palagi itong nanonood para matuto. Hindi nagtagal. Siya na mismo ang kusang nagpaturo at sa paglipas ng panahon, unti-unting sinanay ang sarili para maging ganap na manunugis. Ang nasaksihang kaganapan noong gabi ang nagpabago ng isipan para bawiin ang sinabi niya sa matanda. At ngayon, nais na nitong sumunod sa yapak ng lolo. Ang mamamaslang na si Lolo Safronio. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Pitong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nagtatrabaho ang binatang si Pitong sa syudad upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya na nakatira pa rin sa probinsya. Dahil panganay si Pitong, ito ang palaging inaasahan ng ama at ina na tumulong na matustusan din ang mga pangangailangan ng mga kapatid dahil hindi sapat ang kinikita sa bukid. Mahal na mahal ni Pitong ang pamilya, lalong-lalo na ang ama. Dahil ito ang pinakamalapit sa kanya, kaya naman nang mabalitaan niyang nagkasakit ang ama, dali-dali itong nagpaalam sa amo na kung pwede ay payagan itong mabisita ang ama. Ngunit sa kasamaang palad, dahil kulang din sila ng tao sa kumpanya, hindi kagad ito napagbigyan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at nakakuha na ito ng tiketa upang makaluwas. Bagamat puyat at pagod si Pitong, ginawa niya ang lahat upang makarating kagad sa probinsya. Dali-dali itong tumakbo papunta sa tahanan, ngunit ang naabutan na lamang ang ina at mga kapatid na umiiyak sa tabi ng nakahigang ama. Pitong anak, sayang, bago sana mawala ang tatay mo,
Huling-hiling niya na makita ka kahit sandali man lang. Wika ng ina. Napaluha si Pitong. Hindi man lamang niya natupad ang huling-hiling ng ama. Hindi man lang niya ito naiyakap sa huling pagkakataon at nagsisisi itong napalayo pa siya sa pamilya. Tay, kung hindi lang po sana ako siguro umalis, baka naagapan pa siguro ang buhay mo, no? Sana tay, dito na lang po ako nagtrabaho. Patawarin niyo ako, Nay. Wala ho ako dito nung kailangan niyo ako. Wika ni Pitong. Patuloy na rin ito sa pag-iyak. Bagamat paulit-ulit pinapaliwanag ng ina na hindi niya ito kasalanan. Hindi naburas sa kanyang isipan na kung hindi lamang sana siya umalis, di sana natulungan niya ang ama. Di sana nandito pa ito at nabubuhay. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nakapaghanda na sila sa burol. Ngunit kahit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin tanggap ni Pitong ang nangyari. Namatay ang ama dahil sa sobrang pagod sa bukid upang matustusan lamang ang pangangailangan ng pamilya. Sinisisi ng binata ang sarili. Kung malaki lang sana ang sahod at dinagdagan pa sana niya ang pagpupursige sa trabaho, di sana hindi na ito mangyayari sa ama. Anak, kahit hindi ka magsalita, kitang-kita sa mga mata mo na sarili mo ang sinisisi mo, anak. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Tayong lahat. Kung nasan man siya ngayon, siguradong malulungkot siya na makita ang paborito niyang anak na nagkakaganito at siya ang dahilan ng kalungkutan mo. Wika ng ina. Nay, totoo naman po Kung nandito lang sana ako at kung mas malaki lang yung sahod ko, di sana buo pa yung pamilya natin. Kasalanan ko yung lahat ng tunay. Tugon ni Pitong. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap, napagtanto ng ina na hindi pa ito ang tamang panahon upang pangaralan ang anak. Balang araw, siya na mismo ang makakatuklas ng katotohanan at mapapatawad na rin ito ang sarili. O siya nga pala mga anak, parating na yung mga kamag-anak natin. Huwag niyong kalimutan ng mga kapatid mo ha, na magpalitan kayo sa pagbabantay. Paalala ng ina. Opo, Nay. Mahirap na rin po baka may mga mawala tayong gamit o kung ano man. Tugon ni Pitong. O kaya naman anak bawala ang tatay mo? O siya sige, mauuna na ako ha. Maghahanda na ako sa dasal. Wika ng ina. Kagad na itong umalis. Nagtaka si Pitong kung ano ang ibig sabihin ng ina. Na baka mawala ang ama. Hindi ba't wala na talaga ito? Makalipas ang ilang minuto, nanumbalik ang kalungkutang nararamdaman ni Pitong. Naalala niya ang lahat ng masasayang sandali, kasama ang ama at mga pangaral nito. Si Pitong ang unang nagbantay sa burol noong unang gabi. Bagamat nagprotesta ang mga kapatid, nagpumilit ito na siya na muna ang magbabantay. Kahit nakitang-kitang hindi maayos ang kalagayan dahil na rin sa matinding puyat at pagod. Habang tulog ang mga kapatid at ina, unti-unti na ring nakatulog si Pitong. Ngunit patuloy niya itong nilabanan. Nagulat na lamang si Pitong nang magising siya sa kalampag malapit sa kanya. Hindi nito na malayang nakatulog pala siya. Kinusot ang mga mata at tila merong kakaiba sa burol. Parang merong mali.
Tumayo si Pitong at tinignan ang paligid. Merong mga upuang nawala sa pwesto at ilang bulaklak na lalaglag. Lumapit si Pitong sa kabaong. Kitang-kita niya ang mapayapang muka ng ama at napaluha ito. Nakadinig siya ng kaluskos sa bandang likuran. Kaya kagad itong napalingon ngunit wala namang nakita. Muli niyang tinignan ang bangkay ng ama. At pagpunas niya ng luha, tila tumalon ang puso sa gulat nang makita niyang dumilat ang mga mata nito. Dali-daling kinusot ni Pitong ang mga mata. Tinignan muli ang bangkay. Ngunit pagtingin niya, nakapikit naman ito. Dahil sa nangyari, minabuti na niyang makipagpalit na bilang tagabantay kinabukasan. At baka kung ano-ano na ang nakikita dahil sa pagod at puyat. Kinabukasan, inasikaso nila ang mga bagong bisita sa burol. Nakiramay ang mga ito. Meron ding mga umiiyak. Pang-5 araw na ng lamay at kinabukasan, kailangan na ni Pitong lumuwas upang bumalik sa trabaho. Lumipas ang araw na parang blanko ang lahat. Matapos nilang maghapunan, muling nilapitan ni Pitong ang kabaong upang sa huling pagkakataon, masilayan niya muli ang ama. Ngunit laking gulat ng binata nang iba ang makita niya. Isa na lamang itong katawan ng saging. Kinusot niya ang mga mata. Dahil baka nananaginip lang siya ng mga sandaling yun. Ngunit binuksan niya ang kabaong at hinawakan. Pitong, anong ginagawa mo? Huwag mong pakialaman yung patay. Ano ka bang bata ka? Wika ng ina. Nay, tignan niyo po to. Wala si tatay. Ang tanging nandito na lang sa kabaong niya. Itong katawan ng saging. Tugon ni Pitong habang kinukuha ang katawan ng saging sa kabaong. Ano ka mo? Paanong nangyari yon? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya nga pinaalala ko sa inyo na kailangan palaging may bantay ang burol. Dahil hindi lang gamit ang pwedeng mawala sa atin. Pati na rin ang mismong katawan ng tatay ninyo. Ha? Paano po nangyari yun, Nay? Kakakita lang natin kanina kay tatay ah. Kung meron mang magnanakaw ng bangkay, imposibleng hindi natin yun mapansin. Isa lang ang eksplanasyon nito, anak. Balbalang kumuha sa katawan ng tatay nyo. Sa palagay ko, matagal nang nawawala yung bangkay ng ama nyo. Matagal ng katawan ng saging ang pinaglalamayan natin. Meron bang hindi nagbantay sa inyo? Imposibleng pumasok ang isang balbal kung merong gising na nagbabantay. Wika ng ina. Kagad namang napagtanto ni Pitong na maaaring habang tulog siya noong nakaraang araw, doon naganap ang pagpapalit ng balbal. Ako po yata ang may kasalanan, Nay. Ako ang may kasalanan kung bakit namatay si tatay. Bakit ba naman pati pagkawala ng katawan niya? Ako rin ang dahilan. Hindi ko ho sinasadyang makatulog, Nay. May narinig po akong ingay nung unang gabi ko dito. Pero nakita ko si tatay matapos nun. Paano nangyari yun, Nay? Kitang-kita ko siya mismo. Hindi na ako karapat-dapat tatawagin yung anak. Puro kamalasan at kapalpakan lang ang nadudulot ko sa pamilyang to. Wika ni Pitong. Anak, kahit sinong tanungin mo dito, hindi ikaw ang may kasalanan. Pagod ka na mga sandaling yon. Tama na, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa lahat. Kung nakikita ka lang talaga ng tatay mo ngayon, siguradong yan din ang sasabihin niya. Pero balik na tayo sa bangkay ng tatay niyo. Mukhang hindi na natin yun makukuha, anak. Ilang araw na ang nakalipas, malamang
Matagal na yung nakain ng balbal. Ang importante na lamang ngayon, ipagdasal natin ang kaluluwa ng iyong ama. Hindi, Nay. Kasalanan ko to. Kailangan kong hanapin yung katawan ni tatay. Hindi ko hayaan na pati ba naman huling alaala ko sa kanya. Kapalpakan ko na naman. At dahil sa katangahan ko, hindi natin siya mabibigyan ng maayos na libing. Wika ni Pitong. Dali-dali itong umalis ng tahanan. Hinabol pa siya ng mga kapatid. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay hindi na nila ito naabutan. Hinintay ng pamilya ang pagbalik ni Pitong. Ngunit lumipas ang ilang araw ay hindi na ito umuwi. Nabahala ang pamilya. Nanghingi na sila ng tulong sa mga kapitbahay upang hanapin ito. Samantala, nasa gubat si Pitong. Pagod, puyat at gutom ngunit hindi niya yon pinagtuunan ng pansin. Nais lamang mahanap ang nilalang at hindi ito titigil hanggat hindi niya nakikita. Unti-unti nang nanlalabo ang paningin. Ilang araw nang hindi kumakain at hindi nagpapahinga. Parang malapit nang kumatok si kamatayan sa kanyang pintuan. Makalipas ang ilan pang sandali, tuluyan nang dumapas si Pitong. Bibigay na ang katawan. Hindi na niya maaninag ang paligid ngunit paunti-unti ay merong lumalapit sa kanya dahan-dahan. Noong una, akala niya isa sa mga residente sa lugar. Ngunit habang papalapit ito, bagamat hilong-hilo at malabo na ang mga mata, naaninag pa rin niya ang nilalang. Naalala na mahaba ang mga kuko nito. Kakaiba ang haba. Talas ng ngipin at higit sa lahat, napakasangsang ng amoy nito na tuluyan ng bumigay ang katawan ni Pitong. Hanggang sa, habang unti-unting pumipikit, nakita ang ama. Nakangiti ito ngunit merong bakas ng kalungkutan. Anak, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi mo kasalanan ang mga pangyayari. Wala kang kasalanan, anak. Nalulungkot ako na makita kang nagkakaganyan ng dahil sa akin. Parang awa mo na, anak. Namatay man ako, pero nandito lang ako sa tabi niyo palagi. Magpakatatag ka, anak. Marami ka pang haharaping pagsubok sa buhay. Huwag mong hayaan ang kamatayan ko ang maging dahilan din ng kamatayan mo. Namatay man ako, pero mabuhay ka para sa akin. Mahal kita, anak. Huwag mong kakalimutan. Halika na, umusad na tayo. Wika ng ama. At nagising na si Pitong. Napaupo ang binata sa hinihigaan at nararamdaman niya ang pagbuhos ng mga luha. Anak, mabuti naman at nagising ka na. Ano ba kasing ginagawa mo, anak? Wika ng ina habang yakap-yakap si Pitong. Nay, nakita ko po si tatay. Tama ho kayo. Parehas kayo ng sinabi ni tatay. Mabubuhay ako para sa kanya. Para sa inyo. Pasensya na, Nay, ah. Dahil sa mga ginawa ko, pinag-alala ko pa kayo. Wika ni Pitong. Nang tuluyang gumaling ang binata, umuwi na ang pamilya. Bumalik na si Pitong sa syudad upang magtrabaho. Bagamat mapapait ngunit matatamis na alaala ang meron siya sa kinalakhang bayan. Bigla niyang naalala ang huling nakita bago siya tuluyang mawala ng malay. Matalas ang mga kuko. Mahaba at matalas ang mga ngipin. At napakabaho ng amoy. Ngunit ngayon lamang niya naalala na meron din itong bitbit na lagayan. Nalaman niya na ang balbal
hindi lamang kumukuha ng mga yumauna, ngunit nilalapitan din ito ang malapit ng mamatay. Ibig sabihin, nang makita niya ito ay nasa bingit na rin siya ng kamatayan. Matutulad na rin sana sa ama. Namatay sa pagod ngunit hindi siya natuluyan. Pakiramdam niya na mga panahong yun, napanaginipan niya ang ama, ay panahon ding nailigtas siya nito. Lumipas ang panahon at sinunod ni Pitong ang sinabi ng ama. Kahit patay man ito, nabuhay siya para sa kanya. Napatawad na niya ang sarili. Tumatak sa isipan ang mga huling salita ng ama sa kanya. Halika na. Umusad na tayo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.